welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana, ang iyong tindarang vlogger from Oligan City, Lanao del Norte. Ayan, so hello sa lahat ng aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers at saka shoutout ko pala sa mga bago kong mga subscribers. Ayan, thank you po and welcome sa aking channel. Salamat po sa pag-subscribe ng ating channel, and then kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe to my YouTube channel, and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, lalong-lalo na doon sa mga videos na sinishare ko dito na may learning skill, matutunan tulad ng business tips, business ideas, at saka business experience na sinishare ko dito. Ayan, so hello guys, hello sa lahat, and then today is September 6. Time check tayo, it's already, anong oras na ba? 2:46 in the afternoon. Ayan, so ngayon, may i-share lang naman ako sa inyo kasi one of my college classmates, ayan, so nag-ask siya sa akin kasi alam niya yung negosyo ko is sari-sari store, so nagtitinda din kasi siya ng sari-sari store doon sa lugar nila. Ayan, so ngayon nag-ask siya sa akin kung paano ko ba daw mino-monitor or nililista yung aking sales per day. So ngayon i-share ko din sa inyo, lalong-lalo na dyan sa mga bago nating mga kasari, nakakaumpisa lang na kanyang negosyo at nangangapapa. Well, i-share ko din sa inyo para ma-aware kayo. Although, iba-iba tayo ng way or pamamaraan sa paglilista ng ating sales per day. May iba kasi na naka-POS na, yung iba naman is naglilista sila every may bumibili, kahit gaano pa kaliit yung amount na yon na binibili ng customer is nililista nila. Well, para sa akin is hindi na po ako naglilista kasi hassle siya, tapos may time kasi na lalo-lalo na sa rush hour, hindi ko na siya malilista kasi ang dami-dami na ang customer. Okay, so ang ginawa ko na lang, ano man yung pera doon sa cashback ko on that day, at the end of the day, yung closing time na is yun na yung sales ko on that day. Let's say for example, closing time na. So sinusulat ko po siya dito sa aking mahiwagang record book. Ayan, record book na color green para for abundance. Ayan, so itong record book ko po is 500 pages. Ayan, makapal siya kasi alam niyo naman na sa isang taon is meron tayong 365 days. So kailangan natin yun per day talaga yung pagsusulat natin. Ayan, so ito yung aking record book. Dito ko nilalagay yung aking sales per day. So at the end of the day, pag closing time na, nilalagay ko lang dito yung sales ko per day. Kung ano yung pera ko na nasa cash box, yun na po yung pera na sales ko for that day. Let's say for example, closing time na ngayon. Okay? Sinusulat ko po doon yung cash denomination. Like, kung ano yung pera na meron ako sa cashback, let's say 1,500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 peso, and then piso at saka 25 cents. So sinusulat ko talaga siya in every coin, in every peso na meron ako sa aking cash box, at saka binibilang ko po siya kung ilang pieces yung meron ako. Kung let's say for example, kung ilang yung 1,000, ilang peraso ba, so nilalagay ko siya doon. Ayan, yung ganyan, katulad ng ganyan. So tapos tinototal ko siya. Kung magkano yung total ko doon sa aking sinulat na cash denomination is yun na po yung sales ko for that day. So kinabukasan, since nga umaga, di ba? Wala pa tayong sales. Ayan. So kinabukasan, if ever na may customer na bibili sa akin na malaki yung pera, pinambabarya ko lang po siya doon sa sales ko kahapon. So hindi ko siya pwedeng ihalo kasi magkaiba po yung day ng sales natin. So if ever na bibili ng sigarilyo o di ba kaya isang kilong bugas tapos 1,000 yung pera, so magpapabarya lang po ako doon sa sales ko kahapon. So hindi ko siya ihahalo yung sales ko kahapon at saka ngayon. Okay? Nagets nyo? Yung ganon. Ayan. So, ngayon, pagdating naman sa purchases, yung sales ko kahapon, yun po yung aking ipapambili na, o di ba kaya, i-go-grocery or i-purchase ko today. Diba? Yung sales ko kahapon, i-purchase ko po siya today para yung sales ko today is hindi ko na po siya makukuha or magagastos. Para yung sales ko today is hindi ko na po siya magagastos at saka at the end of the day o closing time, yung sales ko today is intact ulit. Okay? Intact ulit siya. Pero
Pero may mga instances na hindi talaga natin hindi na talaga ma-predict, lalong-lalo na pag may biglaang delivery, wala talagang excess na pera na pambayad or wala kayong natabi na pera na pambayad nyo doon sa delivery. So kailangan natin kumuha ng pera doon mismo sa sales mo on that day. So ang ginawa ko, if ever may mga pangyayaring ganun, so nililista ko lang siya kung magkano yung pera na na-cash out ko doon sa benta ko on that day. Okay? Nag-guess niyo ba yun? Okay? Nag-guess niyo ba yun? Parang nakakalito, no? Okay, again, repeat ko yung sales ko kahapon is yun yung ipo-purchase ko or ipo-grocery ko sa ngayong araw na to. So, hindi ko kailangan na ipaghalo-halo yung sales ko kahapon at saka ngayon. Kaya, ang importante dyan at the end of the day is, maka-count mo or makukwenta mo yung sales mo on that day before po kayo mag-open in pagka next na araw, okay? So, if ever na may mga extra kayong extra delivery at saka wala kayong naitabing pera, so, kailangan mo talagang kumuha ng pera doon sa sales mo on that day. So, ang ginagawa ko lang is, ninonote ko lang po siya dito again sa aking mahiwagang logbook. Tapos, nilalagyan ko lang siya ng cash out, magkano yung amount, and then, ano yung binayaran ko, yung ganon. Let's say, for example, 4,000, paid to Tanduay, ilang box ba yun, yung ganon, cash out today, 2,000 pesos, paid to Tanduay, at ilang box yung dumating, yung ganon, para a-add ko siya doon sa amount na nakukwenta ko na sales for today pag closing time na. Let's say, for example, yung na-cash out ko is 2,000 pesos. Tapos, at the end of the day, pag closing time na is, yung yung sales mo is 4,000. So, you just have to add on that amount para yung total sales mo is 6,000 pesos. Okay? If ever may expenses ka, let's say, for example, may binayaran kang expenses doon sa, o diba kaya, may binayaran kang mga cellophane, yung mga ganun, para magamit mo dito sa store mo. So, you just have to add that one lang. Kasi yung mga kina-cash out mo is sales mo na yan for that day. So, you just have to add that one. Okay? Diyan po yung way ko kung paano ko po siya nililista yung sales ko. Okay, alam ko is marami tayong paraan. Iba-iba tayo ng paraan paano maglista eh. Kasi, iba-iba naman talaga tayo. No? As long as nalista mo yung sales mo for that day, is okay na yun para sa akin ha. Ewan ko lang sa inyo kasi iba-iba tayo. Kasi yung iba is gumagamit sila ng POS machine para mas madali yung kanilang record ng kanilang paglilista ng kanilang sales for that day. Ayan, na-share ko lang din naman sa inyo guys kung paano ko nilista yung aking sales per day at paano ko na-monitor or nakikita yung sales ko for that day. Ayan, so ngayon, meron tayong mga ibang mga kasari dito na iba din yung kanilang pamamaraan sa paglilista ng kanilang sales for the day. Ayan, so guys, na-share ko lang din naman sa inyo lalong-lalo na doon sa college friend ko. Ayan, so thank you so much for watching at thank you nga pala doon sa yung tanong. Kasi meron din akong viewers na nagtanong din yan. Nakalimutan ko na. Masyado na kasing matagal yan. Alam niyo naman, hindi lang naman tayo pag-vlog yung ating tinatrabaho. Of course, meron din naman tayong mga trabaho dito sa tindahan. So, etong ginagawa ko naman ng pag-vlogging or pag-share dito ng video is pampalipas oras lang naman to. Especially pag matumal yung benta. May mga oras naman talaga sa isang araw na hindi masyadong marami yung bumibili. So, instead na matulog ako, so ginagawa ko siya ng paraan or nagagawa ako ng mga content at saka nagvi-video para hindi ako makatulog. At saka ito namang mga video na sinishare ko dito ay sana ay may learnings kayong matutunan. Sinishare ko yung mga experiences ko, business tips, business ideas na aking nalalaman din. Ayan. So guys, thank you so much for watching. Ayan. Sana ay nakatulong ang video na to. And thank you nga pala sa lahat na aking mga subscribers at saka sa aking mga viewers. Ayan. Kung bago pa kitang viewers at hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe on my YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded. And thank you so much for watching. I'll see you in my next videos. God bless, happy selling, and gracias everyone!